Puntahan naman po natin ngayon sa Barangay Pineda, Pasig City. Nandyan po si Pretty Lady Monica Verallo, sakay po ng ating one and only in the Philippines, ang UNTV Radio Mobile Booth. Monica, good morning! Angela, isa pang pretty lady dyan sa studio. At nandito nga tayo sa Barangay Pineda, Banaag Street, Pasig City. At meron tayong kasamang dalawang kasambahay dito. Nandito si Kuya Leonard Sarmiento at si Kuya Fahad Tampis. Pero unahin na natin kausapin si Kuya Leonard Sarmiento. Siya ay 31 years old at meron siyang legal matter na gustong ikonsulta sa atin. Kaya Kuya Leonard, ikonsulta niyo na po. Konsulta ko lang po yung sa usapin po sa right of way namin. Kasi po yung nag-iisang daan po namin papunta sa main road, sinaradoan po ng nasa unang bahay po. Hinarangan po talaga yung yung hollow blocks po yung nilagay nila. Wala na po kami madaanan, nakikidaan na lang po kami sa kabilang area po. Sa kabilang lote po. Kuya Leonard, yung right of way na dating dinadaanan ba ninyo yan, yan ba ay masabi po natin donated na? Kasi parang easement yan donated na ba yan ng may-ari o hindi pa? Legally donated o hindi pa? Parang hindi pa po Pero binibili pa po namin. Nag-usap po kami sa barangay. Bibilin po namin ng right of way. Kaso nga lang po, sa una pong hearing, ayaw po nila magbenta. Aha. Ayaw ibenta, Leonard. Ano kasi ang pamamaraan nito, kung ayaw ibenta, karapatan ninyo na humingi ng alternative route mula sa kanya. At hindi siya pwedeng hindi magbigay po sa inyo. Siyempre, ang batas, kinikilala po niya yung karapatan ng may-ari ng lupa para asikasuhin yung lupa niya, no? Pero kung isasara niya yung unang right of way na dinadaanan po ninyo, hindi po niya pwedeng hindi kayo bigyan ng alternative route. At yan po ay mapwepuwersa po yan kung kayo po ay magsasampa ng kaso laban sa may-ari ng lupa. Ang problema wala po kami pang demanda po sa kanila. Yeah. Saka rin sir, ano po yung kasama po ako, isang mother title lang po kami, co-owner po ako sa mother title na yun. Pero yung ka-co-owner ko po, namatay na po. May deed of donation na po ako. Oo. Pero yung problema ninyo kasi, yung right of way mismo, daanan para sa main road, no? Yung daanan na yun, sakop ng isang may-ari. Ngayon, kung hindi kayo pagbibigyan, wala ho tayong magagawa para mag-compel po siya magbigay ng right of way sa inyo sa pamamagitan ng korte. Kasi ang korte lamang po talaga ang pwedeng magpuwersa sa isang may-ari ng lupa para makapagbigay ng right of way sa inyo. Hindi sa yung pinipili po ninyo na lugar, no, dahil yan ay karapatan po ng may-ari. Ang hahanapin ng korte kung ano yung least damage, no? Least damage sa may-ari ng lupa. So, ang korte talaga ang dapat natin puntahan. Yun nga po sir, kaso nga lang problema po namin, wala po kami pangkokorte. Wala naman po rin po akong trabaho. Wala rin pong trabaho, misis ko. Yan ang magiging problema po natin. Kasi ang pwede ho ninyong pumuntahan ngayon para kausapin, no, yung mga iba't ibang mga eskwelahan na may law schools, meron po sila binibigay na legal aid sa mga katulad po ng mga walang pambayad sa korte para pag-aralan at gawin ng paraan yung kaso. Ngayon dito, pwede rin po kayo pumunta sa law center ni Kuya para mapayuhan kayo, bigyan kayo ng payo kung ano yung pwedeng gawin. Anyway, meron rin pong mga kaibigan ng law center ni Kuya na nagbibigay rin ng free legal assistance, no, para tugunan yung mga problema na hinaharap po ninyo. So, ito yung pwede po natin gawin dahil wala talaga karapatan talaga ng may-ari nung lupa
na gamitin yung lupa sa gusto niyang gamitin. Ngayon, kung ang pag-uusapan na easement dahil nakaharang po yung daanan po ninyo at wala na ho kayong may ibang daanan, then ang korte na mismo ang magsasabi sa may-ari ng lupa kung saan pwede kayo dumaan sa lupa po niya. So, yun po ang payo po. Pumunta po tayo sa mga ibang schools katulad ng UP. May free legal assistance group, no? Yung legal aid office nila, o dito nga sa law center ni Kuya na pwede po kayong bigyan ng payo kung paano ang mahakbang na pwedeng gawin para mabuksan o mabigyan kayo ng right of way.